Unang-unang palatandaan ng kongregasyong sa Diyos, sa 13:34 ng Juan, ganito po ang ating mababasa. This is the first and foremost sign of a congregation that is of God. Pakinggan niyo po ito. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Umpisahan natin dyan. Ba't natin inumpisahan dun sa salita na yun? Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad ng una, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo ang wika'y mag-ibigan sa isa't isa. Kung papaanong inibig ko kayo, gayon din naman kayo mag-ibigan sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. The verse is self-explanatory. Yung pag-ibig that reigns within the congregation of the believers proves that they are the disciples of Christ. Ang sabi sa Biblia, makikilala ng mga taong kayo ang alagad ko kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Yan. Sa pag-iibigang magkakapatid, unang-una na pagkakakilanlan sa isang samahan sa Diyos ang pag-ibig. Bakit? Sa 3:14 ng Kolosas, ganito po ang ating mababasa. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito. Ano mo ba ibig sabihin nun sa ibabaw ng lahat ng bagay? Eh di yun ang first and foremost, no? Yun ang pinaka-priority ng lahat ng mga concerned. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayan. Sa ibabaw ng lahat ng bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayon. Yung salitang tali ng kasakdalan, ibig sabihin, yung kongregasyon sa Diyos may nakatali sa isa't isa. O, babasahin ko sa English. Pakinggan nyo. And above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Love, agape sa Griego. Banal na pag-ibig, which is the bond of perfection. Tali ng kasakdalan. Kaya yun hong mga Kristiyano, may palatandaan na katali yun eh. Meron silang common bond na nagkakabit-kabit sa kanilang lahat. Alin yun? Yun ang pag-ibig. Ayan. Pag-ibig. Kung umiibig sila, paano sila kung umibig? Yes, si 8:10 ng Mateo. Pakinggan nyo nakasulat. Basa. Ingatan ninyo. Ingatan ninyo. Ito, pakinggan nyo. Tingnan nyo relihiyon nyo ngayon kung sinusunod nila ito. Pag hindi nila sinusunod ito, hindi sila sa Diyos. I'm sorry to say, pati kayo hindi sa Diyos. Kung kasama kayo sa relihiyong ganito. Alin ito? Pakinggan nyo, ulitin natin. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Kita nyo, sa mga Kristiyano, pati yung pinakamaliit na kasama sa relihiyon, hindi pinawawalang halaga eh. Yun ang pananalig ko eh. Kaya ang Kristiyano, concerned sa lahat ng kanilang mga kasama. Eh, marami kong nakikita relihiyon, mali eh. Alam nyo kung bakit mali? Sabi ng pare, ang Katoliko raw ang totoo. Bakit ang daing Katoliko natutulog sa bangketa? Namamatay, walang gamot. Ay yaman-yaman ng Catholic Church. Oh, di ba? Kung totoo kayo, dapat walang mapabayaan kahit isa. Sabi ng Biblia yun eh. Ingatan ninyo, huwag pabayaan ng isa sa maliliit na mga ito. Ilan ang huwag papabayaan? Isa.
Hindi nga sinabing dalawa eh. Eh kayo, ay naku, maniwala kayo, huwag kayo magagalit ho. Ilan ang pinababayaan ninyo? Eh ilang Katoliko ang nahihirapan? Ha? Gano'ng karami ang street children eh. Huwag niyong pababayaan kahit isa sa maliliit na ito. Sabi, mag-ibigan kayo sa... Kung mahal ninyo mga kababayan natin, nagiging biktima ng mga nagsasabing sila'y sa Diyos na mga ministro, pero sa kabila nun, yung sinabi ni Kristo sa 7:15 ni Mateo, sila'y lumalapit, may damit tupa sa loob, mga lobong ganid. Ganid. Ang sabi ni Kristo. You understand the word ganid? Matinding kaswapangan yon pag ganid. Kaya, kaya nga masasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang relihiyon, titignan mo, ang pangunahin. Para ang relihiyon ay maging totoong sa Diyos. Makita mo, may pag-iibigan sa magkakapatid. O, pag nag-iibigan, ano ang isang batas ng pag-iibigan sa magkakapatid? Unang Korinto 6, versikulo 7. Tunay na isang pagkukulang sa inyo, ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Kita nyo? Sa Kristiyano, masama yung mag-uusapin tayong magkakapatid. Kaya ho sa amin, ang aming batas, walang dimandahan dito, miyembro. Wala. Hindi pwede tayo magdidimandahan. Bakit? Pagkukulang sa inyo na kayo'y magkaroon ng usapin sa isa't isa. Bakit hindi nyo bagkos tiisin ang kalikuan? Ba't hindi ka magtiis? Kung nagkasala yung kapatid mo, patawarin mo. Ba't may dimandahan? Asa ng pag-ibig? Ito, patunayan nyo na wala kayong pinababayaang miyembro ninyo at wala kayong inaapi. Bakit? Pamantayan ng pag-ibig, hindi dapat mang-api. 7. Pakinggan nyo. Ng 2 Korinto. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin pinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Sa gitna ng kapatirang Kristiyano, walang dayaan. Buksan nyo sa amin ang inyong puso, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi namin pinasama ang sinuman. Ngayon, meron bang ganyang samahan sa Diyos? Kung meron, punta kayo. Anib kayo. Pero pag wala, wag na kayo magrelihiyon. Magre-relihiyon ka. Walang pagmamahal sa isa't isa. Sila-sila nagdadayaan. Anong klase relihiyon yung natutunan nyo sa Diyos? Ha? Bawal ang sugal. Mga kapatid. Bawal pala sugal. Ba't kumukuha ng pera? Tagkor. Tindi nyo. Sige, patunayan nyo sa akin, totoo relihiyon nyo. Doon lang sa punto na yun ang pag-ibig sa kapwa. Saan ang pag-ibig sa kapwa? Hanggang nakikita kong may mga Katolikong nagkalat dyan sa daan, di ako maniniwalang totoo relihiyon nyo. Doon sa ilalim, meron doon inuulan at arawang mga miyembro eh. Ba't ayaw nyo papasukin? Hindi ka pwede, bahay ng Diyos. Hindi ka pwede basa. Buksan mo yung bintana, yung pintuan ng simbahan. Laki-laki nun eh. Pagkagabi, papasukin mo yung mga tao sa labas. Mga kapatid, mahal ko kayo. Huli kayo rito. Total, nung pinapatayo ito, naglagay ako ng paskel. Umabuloy para sa ating simbahan. Ating simbahan. Bakit nung may-ari na yung aking simbahan? Hindi ka pwedeng pumasok at may security guard. Tanyo. Papasukin nyo yung miyembro, kawawa naman. Kung ayaw nyo papasukin, magpagawa kayo dyan ang mapapasukan. Diba? Yun ang paraan ng pag-ibig sa tao eh, diba? Ang yaman-yaman ng relihiyon ninyo. Diba? Meron bang Pilipinong dapat na walang bahay? Hindi dapat. The Philippines can sustain 100 million people. Sa kanyang resources, 100 million people na mabubuhay ng walang hirap sa Pilipinas sa kanyang sariling resources without depending on resources outside the limits of the boundaries of the Philippines. Turuan niyo yung mayayaman niyo. Ano tuturo? Basa. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Kita nyo,
meron kang pag-aari sa sanlibutan ito. Nakikita mo yung kapatid mo nangangailangan. Pinagkait mo yung awa. Paano mananahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya yung mga may-ari ospital, mayaman, parang yun na pong awa. Ang mister ko, hindi makahinga. Ano pangalan? Dalmasyo. Saan nakatira? Ilang taon na? Meron ba kayong pang-advance? Wala ho, gabutin nyo. Wala pa lang pang-advance, sa iba na kayo pumunta. Ano kayo? Tapos tatanungin pa kung may pang-advance ka, no? For humanitarian reasons, pag nakikita mo nahihirapan yung kapwa mo, huwag mo lang tanungin. Gabutin mo na agad. Ano kung walang pambayad? Di nakagawa ka ng mabuti? Tama o hindi? Kung walang pambayad di nakagawa ka ng mabuti. Mabuti nga yun, hindi niya makabayad O di ba? Napakaganda nung hindi makabayad sa iyo yung tao may sakit. Yun ay may damdaming makakapwa tao. Yun ang sinasabi sa Biblia. Huwag ka na magtanong, gamutin mo na. Kahit na ba siya, iglesia ba siya ni Kristo, katoliko ba siya, Muslim ba siya, kahit ano siya, nangangailangan ng tulong, extend your hands. Kasi sabi sa Biblia, lalo na kung magkakapatid tayo sa Diyos, sabi sa Biblia, nakikita mo yung kapatid mo, nangangailangan, ipinagkait mo yung awa mo, meron ka naman mga pag-aari sa sanlibutan. Paano mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? May pag-ibig ba ang Diyos sa iyo noon? Wala. Kaya hindi ka sa Diyos noon, sa demonyo ka noon. At tandaan nyo po, ang isang samahan, unang-unang palatandaan, pag-ibig. At pag may pag-ibig,